napapaisip ka na lately na, ready na ba ako mag-invest? Let me tell you this, hindi pera yung unang sign. Well, pwedeng unang sign pala yung pera. Pero may 5 signs na mas importante. And if pasok ka dito, then 2026 can be your most profitable year. 9 years ago when I started investing, and itong mga ganitong videos, yung mga pinapanood ko, like, ready na ba ako sa mga ganitong matured roles? Na mga maturity in the financial aspect, ganyan. So, kung napapaisip ka na, then just keep on watching. Hi, if you're new here, my name is Christina and I make videos about trading and investing in the Philippine stock market sa paraan na hindi komplikado dahil naniniwala ako na yung simple gumagana. Sign number 1, marunong ka nang mag-save consistently. Kakanood mo ng videos about saving. Yung algorithm mo na ay laging how to save, how to budget, mga ganyan. So, hindi naman kailangan na may 6-digit or 7-digit or milyonaryo ka na. Ang hinahanap dito ay consistency. Hindi laki ng pera. Uulitin ko, consistency. Kung kaya mo magtabi every month, every sahod, na hindi mo binabawasan at hindi mo tinatrato na emergency, ang sale, ang 12-12, ang 11-11, ang 10-10, mga ganyan. Ibig sabihin, may healthy cash flow discipline ka na. Stocks kasi, when you invest in stocks or when you do investing, it requires patience and consistency. Dahil kung hindi, walang ganon, hindi ka mag-enjoy dito, may stress ka lang. Yung patience, discipline, and consistency na tinuturo ng savings or yung pag nag-save ka, yun yung mga same attitude that you get to use kapag ka nag-invest ka na. So, if may system ka na sa savings, kahit maliit lang, basta tuloy-tuloy, that's your number 1 sign. Sign number 2, hindi ka na naniniwala sa easy money. Hindi ka na naniniwala na uutot ka lang magkakapera ka na. Kung narinig mo na yung quick gain or quick 2x gain or sure ball, sure win, guaranteed 10% monthly, ang reaction mo lagi is, baka scam yan. Congratulations sa'yo, matured ka na. Kasi ang totoo, investing is boring until it's not. Hindi siya adrenaline. It's discipline, it's habits, and it's time. Kahit trading, sabihin mo, di ba may adrenaline yan? Pero it would still require discipline, habits, skill, and time. Kung gets mo yon, ready ka na. Sign number 3, willing kang matuto ng system. Isa ito sa pinaka-importante. A lot of beginners ask, anong stock yung magandang bilhin? Saan maganda mag-invest? Okay bang bilhin ito ngayon? But the real question is, may system ka ba? System is equal to paano ka pipili ng stock? Ano yung system mo doon? Paano mo malalaman kung overpriced or underpriced ng stock? Kailan ka papasok? Kailan ka bibili? Kailan ka lalabas? Kailan ka magbebenta? Ano mo i-manage yung downside? Paano mo ma-manage yung risk? Ang dami, no? Eh di kasi kung madali, di lahat tayo na nag-invest, mayayaman na. But actually, it's a system. Kaya ang hirap sagutin kapag may nagtatanong ng anong magandang bilhin, ano yung bibilhin, ano yung magandang stocks ngayon. Kasi ano ba yung system mo in the first place? I cannot kasi create a system for you. Although I can give you ideas or foundations kung paano. Parehas lang siya ng saving and budgeting eh. Diba? Hindi mo pwedeng kopyahin yung saving system or budgeting system ng mga napapanood mong content creators or kahit sa mga friends mo. Kasi, diba, magkakaiba tayo. May system na mas madali sa'yo or mas pasok sa sitwasyon mo, merong hindi. I'm sure you have already realized that if you already have a saving or budgeting system. You get bits and pieces of principles or kung paano ginagawa ng ibang tao, but eventually, in the end, ikaw lang yung gagawa nun eh. If you're willing na aralin yan, kahit step by step, you're already 50% ahead of most beginners. Sign number 4, kaya mong i-handle ang mga small losses. Kapag nararamdaman mo na yung loss or yung lugi, hindi ka na nagpapanik. That is growth. Losses kasi are not always a sign na mali ka. Pero minsan, oo, mali ka. Pero not always, no? Kasi there's sign na normal ang market. Ang importante, hindi ka agad sumusuko, hindi ka nagiging emotional, at natututo ka every time. So if you have a system, you can handle small losses, you can handle losses, you have controlled losses. If kaya mong sikmurain yung losses, then ready ka na for real investing. And then sign number 5 is that you have a financial goal. That's the most underrated pero pinaka-decisive no? Hindi sapat yung gusto ko ng passive income. Pero what for? Diba? Para saan? Gusto mo mag-retire earlier? Gusto mo mag-shift ng work? You're an OFW, you wanna go home and start a business? Gusto mo pang-tuition ng kids? Or gusto mo lang ng peace of mind na lumalago yung pera mo kahit busy ka? If malinaw na meron kang purpose, may nabasa akong ganyan may purpose yung pera. The moment that you receive it, saan ba siya? Anong purpose niya? Is it for blessing others? Is it for investing? Is it for yourself? Diba? To enjoy your hard-earned money? May goal. May patutunguhan siya. May purpose kada yung pera na nare-receive natin. So, mas nagkakaroon ng direction yung investing. So, kung 5 out of 5 pasok ka, you're ready as in ready. Make investing your edge this coming year. And if you like to level up, kung napasok mo yung 5/5 dyan, meron akong resource
resources below. There are ebooks, there are video tutorials, mayroon ding webinar soon that you can register if you wanna start investing in the Philippine stock market next year. As always, thank you so much for watching. Subscribe if you haven't yet, and I will see you on the next video. God bless po.